at ipinapakita ng Diyos kung paano ang kanyang bayan ay nagtagumpay. Na wala siyang pangako na hindi natupad. Lahat matupad mga kapatid. Ngunit, ang naatala na hindi matupad ang kanyang pangako sa atin ngayon dahil sa kasalanan. Ito, basahin natin. Isaiah chapter 59 verse 2. Ito po, ngunit pinaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig? Kita niyo, maliwanag. Kinukubli ng Diyos ang kanyang mukha. Bakit? Dahil ang nagkukubli na hindi marinig ang ating mga hinanaing, mga dalangin kahit anong pag-pray natin. Pero mayroon tayong kinikimkim ng mga kasalanan sa ating puso. Di ba? Hindi natin pinakawalan. Kaya huwag tayong magtanim, brother Dan. Mahirap yung magtanim ng kasalanan. Di ba? Naalala ko tuloy yung kwento ng unggoy. Kasi mayroong isang magsasaka na siya ay laging nagtatanim ng mais, laging inuubos at bunga ng mais niya. Alam niyo naman ang unggoy, paborito talaga niya yung mais. Nag-isip siya ngayon ng pamamaraan. Paano kaya niya mahuli itong mga unggoy? Naipag-isipan niya, mayroong mga maraming nyug. Alam mo, maraming bunga ng nyug na walang laman. Kanyang pinutasan yun at nilagyan niya ng hulin sa loob. Ang butas ng nyug, itama lang yung masuot yung kamay ng unggoy. Tapos alam niya naman ang ugali ng unggoy, pagka masuot pala ang kanyang kamay doon sa butas ng nyug, pagka makahawak yan, hindi talaga binibitawan. Yun ang ugali ng unggoy. Kaya alam niyo mga kapatid, ang nangyari, nahuli ang mga unggoy. Kasi hindi binitawan nila ang kung ano man ang naghawakan nila. Luwaki na yung kamay, hindi na mahugot Kasi may kinikimkim sila na hindi binitawan. Ganun din tayo mga kapatid. Tayo ay nahuhuli ng kaaway kung mayroon tayong hindi bitawan sa ating puso. Hindi tayo nagpapatawad. At kaya sabi ng Diyos, ang dalangin natin, ang kasalanan, ang siyang nagpapakubli sa kanyang mukha para hindi marinig ang ating dalangin. Kaya tayo mga kapatid ay talagang kaya tayong akayin ng kaaway. Kasi hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Kahit anong panalangin dahil yung kasalanan ay hindi mo inalpasan Kasi ang payo ng Diyos, kung mayroong laban sa atin, ay ating ipahayag. Yan ang gusto ng Diyos. Ipahayag at tayo ay magkaisa sa Kanya pag-ibig. Kasi pagka mayroong kinikimkim kaya, ang hirap mamuhay tayo na di ba? Nasubukan natin, brother Dan, mayroon tayong kagalit. Hindi tayo dadaan doon sa kabila. Dito tayo sa kabila daan. Kasi may kinikimkim tayong galit sa ating kapwa. Ang gusto ng Diyos, para tayo makatagal sa laban, ay tayo ay mag-ibigan. Yan. Ang gusto ng Diyos, para tayo makatagal sa ating laban, kasi ito yung ating leksyon, ay ipinapaalala, ipinapakita ang mga kalagayan noong panahon ng mga Israelita. Kung paano sila nagtagumpay, nakapunta sila sa lupang pangako. Di ba? Kaya tinupad ng Diyos ang pangako niya doon na ang kanyang bayan ay dadalhin niya doon sa lupang pangako. Ngayon, sa ating kapanahunan, dadalhin tayo ni Kristo. Saan ang pangako niya? Sa langit na bayan. Di ba? Mababasa sa
Juan, chapter John chapter 14, verse 1 hanggang 3. Ito yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. At kung ako'y pumunta roon at may handa ko, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Verse 3, at kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Kita niyo, ano? Maliwanag, ano? Ito yung pangako ng ating Panginoong Kristo sa atin ngayon. Dahil noong unang panahon, nakamta na ang pangako ng Diyos doon sa mga Israelita. At doon sa panahon ng mga Israelita, mayroon silang, dahil sa kanilang kasalanan, ang sabi ng Diyos, o sige, mula sa 20, pataas ang edad, sila ang makapunta doon, makatahan sa lupang pangako. Alam niyo yung iba kasi sila ay sumasalangsang sa Diyos, brother Dan. Kahit nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos, nakakalimot sila. Di ba? Kunting nararamdaman nila, kanilang iniindagan. Kagaya yung nagutom sila. Binila, ano ba naman, Moises? Dinala niyo kami dito sa ilang. Eh, kasarap-sarap ng buhay namin doon sa Ehipto. Bakit ngayon ay pinapahirapan niyo kami dito? Kaya, talagang nalumbay ang Panginoon. Alam niyo, nakikinig kasi ang Panginoon. Lalo na sa ating panahon ngayon, na ang Diyos, kaya ang iba, nawawalan ng hihina kasi ay hindi ka man namin nakita ang Diyos. Nasaan ba ang Diyos ngayon? Di ba? Mas maganda, basahin natin kung nasaan ang Diyos ngayon. Sige, Sister Albi, basahin natin sa Juan 14:23. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ay mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanan kasama siya. O, kita niyo, no? At ang sinabi, ang sino mang sumutupad sa kanya at lilig, di ba, dapat sumunod sa kanyang mga utos. Kasi mga kapatid, ang pagsunod ay palatandaan yun na ikaw ay umiibig sa Kanya. Pagka hindi ka kasi sumusunod, kagaya sa isang ama na mayroong tigas ng ulo, sasabihin natin, kanino kayang anak ito? Tigas-tigas ng ulo, hindi sumusunod sa akin. Di ba? Pero pagka ay mabuti yan, mabait yan bata, ay aking anak yan. Kaya maganda, nakaka-proud. Kaya tayo mga kapatid, alam niyo, mapalad tayo sapagkat nandito tayo at sumunod sa Kanyang tinig. Kaya ang sinabi sa Hebreo chapter 3 verse 7, kung marinig ninyo ang aking tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Dahil mga kapatid, ang Diyos nasa ating puso ngayon. Huwag natin isipin na, hindi nadinig. Hindi naman tinutupad ng Diyos ang aking kahilingan. Huwag natin isipin yan. Na hindi na tayo ay pinapabayaan. Isipin natin mga kapatid na hindi pa panahon. Ang sabi ni Santiago, mayroong panahon na ipagkaloob ng Diyos ang ating mga kahilingan.
Kung hindi pa natupad ngayon, hintayin mo lang. Kasi pagka hindi mo hintayin, aanihin mo agad, bubot, malaglag, di ba? Anihin mo na hindi pa hinog. Tingnan mo, hindi na mapakinabangan. Kaya huwag tayong mainit. Isipin natin, baka may kasalanan pa nasa ating puso na hindi marinig ng Diyos ang ating dalangin. Alisin na natin yan. Patawarin, kaya tayo ay nananalangin lagi na patawarin kami sa aming kasalanan. Kasi ito pala ang kasalanan, ang siyang dahilan na nauudlot ang ating mga pangarap sa buhay. Na hindi tayo magtatagumpay sapagkat ang kasalanan ang siyang humaharang sa pandinig ng Diyos. Kaya sa halip na dinigin ka, hindi na. Ay, nagmamatigas ka eh. Di ba, brother yan? Sino ba namang amang matuwa na uutusan ka ay hindi ka naman nakikinig?